Magandang umaga po sa lahat, purihin ng Panginoon. Ah, Paumanhin po sa bawat isa dahil na-late ulit tayo ng start. Nagkaroon lang po ng problema dun sa nakaschedule po ngayon. Kaya ako na po muna ang magsasalita ngayon para may pagpatuloy ang ating devotion sa araw na ito. Kaya salamat sa Panginoon, talagang tunay siyang kahanga-hanga at dakila. Tayo po muna yung manalangin. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa inyo, aming Ama. Hallelujah. Salamat po sa inyo sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo kami ng pagkakataon na binibigyan niyo kami ng dahilan para unahin kayo, Panginoon, sa bawat araw. Hallelujah. Hingin namin ang inyong pagsama sa oras na ito. Hallelujah. Gabayan niyo po kami, Holy Spirit, maintindihan, maunawaan namin ang pag-aaral namin ito. Hallelujah. Salamat sa inyo. Tulungan niyo po kami na isang tabi mo ng lahat ng isipin, lahat ng alalahanin, yung mga gumugulo sa aming isipan. Tulungan niyo kami na makapag-focus, Panginoon, sa pag-aaral namin ito. Salamat po sa inyo. Nagkakatiwala namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Nais ko po munang mag-report ng onte nung isang araw kahapon. May pinuntahan kaming lugar na paglilipatan ng church natin sa DFC Balagtas, no? Dahil yung unang lugar, yung house church doon, yung pinakaunang pwesto ay laging binabaha, no? Dahil pag hina-high tide ay binabaha, hindi nakakapagpatuloy yung gawain, hindi nakakapaggawain dun sa lugar dahil mismo sa loob ng church ay house church ay binabaha. Kaya salamat sa Panginoon, nakakita ng bagong lugar at nakausap po namin kahapon, no? At talagang mabait naman, at loobin ng Panginoon after ng ECQ ngayon dito sa Pilipinas ay makalipat na po ulit at mapagpatuloy, no? At mas lalong mapalawak pa ang gawain. Kaya salamat sa Panginoon kung sinong meron sa inyo nakakilala, no? O nais tumulong para sa gawain natin doon, at ay makipag-ugnay, mag-chat na lang po sa akin at panalangin po natin palagi, pati yung iba pang mga pioneering churches na nagpapasimula sa mga panahon na ito. Kaya patuloy po tayo sa ating gawain. Buksan po natin ang ating Biblia sa Titus chapter 1 verse 10. Titus chapter 1 verse Lahat ng Titus, lahat ng Tito chapter 1 verse 10. Basahin ko po muna sa Tagalog. Sabi dito, sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito, lalo na ang mga grupong ipinipilit na magpatuloy ang mga mananampalataya, walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mapandaraya sila. So nung una, sa verse 5 hanggang verse 9, nabanggit doon yung unang task ni Titus na pinaiwan sa kanya ni Apostol Pablo. Yun yung assign ng mga bagong elders or mga leaders. At nabasa natin yun, napag-aralan natin yun, lahat ng qualifications na iyon, no, para ma-assign yung isa bilang elder or leader, na hanggang ngayon, no, ay nararapat na pagbasihan pa rin, no, para maging effective bilang isang elder or leader. Kaya kung kayo naman po, no, ay isang elder na or leader, no, ay nararapat na makita sa ating kilos at pamumuhay iyon, no, yung mga nabanggit na mga qualifications bilang isang elder or leader. Tapos lilipat naman si Apostol Pablo sa kanyang sulat dito sa isang bagong focus, yung pangalawang task ni Titus. Sabi dito, babasahin ko po ulit.
sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong ipinipilit na magpatuli ang mga mananampalataya. Ano yung aral na binabanggit dito? Yun yung aral na nabanggit, no? Yung salita ng Diyos na nabanggit sa verse 9 na dapat panghawakan ng mabuti. Sabi doon sa mga elders, kailangan yung mga elders na ito, yung mga i-assign mong leaders, sabi ni Apostol Pablo, na panghahawakan ng mabuti yung salita ng Diyos na itinuro sa kanila. And that very reason, sabi dito sa verse 10, sapagkat maraming hindi naniniwala, at meron pang grupo na hindi naniniwala sa aral na ito, na pinipilit. Sa English, ang tawag sa kanila, those of the circumcision. Na ang tinuturo nila ay dapat yung mga hindi Hudyo, yung mga hintil, no, ay ipatuloy pa rin, no, para talagang maging lubos ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kung sila ay tagasunod ng Panginoong Yesus, dapat magpatuloy rin yung mga Hudyo, dapat sundin rin nila yung kautusan. No? Yun yung kinaharap nila sa oras na ito. So sa lugar pala ng Crete, no, dun sa pwesto ni Titus ngayon, ay kumakalat ang mga maling katuruan na ito. At marami nang ang hindi naniniwala. Marami nang naapektuhan. Sabi doon, walang kabuluhan ng ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. Mali na nga ang kanilang tinuturo. Sabi pa dito, wala pang kabuluhan ng kanilang mga sinasabi. Walang sense. Na nagpapakita lang talaga na mali yung kanilang mga pananalita. Bukod pa doon, sabi pa dito, at mga mandaraya sila. Hindi sila makikita pa natin yung iba pa nilang motibo, na pero dito pa lang sa verse 10, so umpisa ng pag-introduce ng second task ni Titus. Dito pa lang makikita natin na hindi sila nagtuturo, no? Hindi nila pinapangalat yung maling katuruan na ito dahil para ma-correct sila. Hindi. Meron silang mga maling motibo, mga maling hangarin. Meron silang mga maling hangarin, no? Maling motibo para maipangalat yung mga maling katuruan na ito. No? Ngayon, hindi ito sa aklat ng Titus, no, hindi ito bago, no? Nung sa aklat ng mga gawa, no, ay nabanggit na itong issue na ito, no? At titignan po natin ito ngayon sa Acts chapter 15. Oras na ba? Acts chapter 15. Sa gawa chapter 15, tignan po natin ito. Babasahin natin sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Acts chapter 15 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuloy ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. So dito pa lang, no, aklat ng mga gawa, approximately AD 50, no, mga 15 years ago, naroon na yung problema naririto sa aklat ng Titus, na may mga Hudyo na ipinapangalat na dapat yung mga hintil, no, magpatuloy muna, sundin muna yung yung kautusan ng sundin din yung mga kautusan, no, para sa mga Hudyo, para makasunod talaga sila ng lubusan sa Panginoong Hesus, no. Hindi pa nga, sabi pa nga dito, hindi sila maliligtas pag hindi nila ginawa yun. Matindi ito tungkol sa kaligtasan ito. At sa susunod, sabi dito, hindi ito sinang-ayunan ni Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon at napapuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at iba pang mga mananampalataya sa Antioch para may pagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa
bagay na ito. Gaano kainit kaya, kagabi iniisip-isip ko to nung binabasa-basa ko po ito. No, gaano kainit yung naging pagtatalo nila Pablo at Bernabe, pati yung grupong ito. Katulad ng lagi nating sinasabi, no, hindi natin ini-encourage yung may pagdebate. No, hindi naman natin nabanggit kung pagdedebate yung nangyari dito. No, pero naging mainit marahil yung kabilang grupo ay talagang hindi nagpapatalo. Hindi talaga nagpapatalo. Bigla ko lang naisip, kung tungkol sa pagdedebate, mas marami tayo sigurong ngayon, mas marami tayong pwedeng magamit na references. Ito yung Bible complete na. Nung panahon na ito, hindi pa ganun ka-complete yung Biblia. Kaya marami talaga, pwede natin patunayan talaga yung point. Nung panahon na ito, talagang wala silang hawak na ganito. No, kaya, ganun na lamang siguro yung init ng kanilang pagtatalo. So, yun, naging mainit ang pagtatalo, hindi talaga nagkasundo, pero nagkaisa yung lahat ng mga mananampalataya na pupuntahin, no, si na Pablo at Bernabe sa Jerusalem para kasama yung pang mananampalataya, may pagkita dun sa mga apostol at yung mga namumuno sa iglesia para ma-confront yung issue na ito. Verse 3, kaya pinapunta ng iglesia sina Pablo at nang dumaan sila sa Phoenicia at sa Samaria, ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. No, sinabi nila Pablo, no, pinamalita nila na merong mga sa iba't ibang mga iglesia na merong mga hindi Hudyo na sumasampalataya naman sa mga sa Panginoon. At natutuwa sila sa balitang ito. Natural po yun kahit ngayong panahon na ito ay nararanasan natin ang bagay na ito. Na kapag nakarinig tayo ng balita na, ito may mga nakakilala sa lugar na ito, makapagtatayo ng gawain dito. No, natutuwa po tayo, natural po yun. Pag hindi tayo natuwa, no, dun tayo magtaka. Pag nakarinig tayo ng balita na may bagong pioneering church dito, may bagong gawain, Bible study dito, may nakilala ng pamilya, dating mga ganyan, dating mga ganito, nakilala sa Panginoon. No, dapat magalak tayo. Kapag hindi tayo nagalak sa balitang iyon, no, kabahan na tayo. Lalo na pag madalas ko tong nakikita, no, pag nagkasama-sama yung mga pastor, no, at nakita na yung isa nilang kaibigan ay lumalago, dumadami ang gawain, no, na talagang naipapangalat ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng maraming Bible studies, nagtatayo ng iba't ibang maraming mga churches, no, ay pag naririnig yun ng isa nilang kaibigan na hindi ganun kalago ang gawain, nagkakaroon ng inggit, no? Parang, siguro meron tong panibagong nagkakaroon ng inggit na something na hindi na kinatutuwa yung ganung balita, no? Mag-ingat po tayo mga kapatid. So, sa susunod, baka papalayo na naman tayo. Ang oras na. May oras pa. 30 minutes lang po ako mga kapatid dahil nagsimula tayo ng late. Verse 4, sabi dito, pagdating ni Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia. Binalita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Verse 5, pero tumayo ang ilang mga mananampalatayang miyembro ng grupo ng mga Pariseo at nagsabi, kailangang tuliin ng mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moises. So nagkita na sila Pablo at nagpulong na sila doon. Kasama na rin marahil ang mga grupong ito dahil nabanggit na tumayo bigla. So marahil magkasama na sila at binigay na nila ang kanilang point. Sinabi nila kailangan talaga magpatuloy itong mga hindi Hudyo na ito. Para talagang at kailangan din nila na sumunod, no? Utusan sila na sumunod sa utusan ni Moises. Sunod, sabi dito, verse 6, kaya nagpulong ang mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ng bagay na ito.
tandaan po natin, when there is an issue in the church, inside the church, kailangan talagang pag-usapan ito. Kailangan pag-usapan natin ito. Whenever there's a problem, no, pagtungkol sa kautusan, no, sa doktrina, kailangan talagang pag-usapan, no, ng mga nakakataas para hindi na maging pinsala sa church. Ano mang problema yan, hindi man tungkol sa katuruan o sa ibang mga problema pa, no, kailangan talagang ayusin agad. No. Pag pinapatagal yan, marami na tayong churches na pinatagal yung isang problema, at dahil sa pagpapatagal na iyon, lumaki na ng lumaki, at ang naging dulot noon ay pagbagsak ng isang gawain. Kaya whenever there's a problem, kailangan through prayer, no, at pag-uusap ng mga namumuno ay dapat ayusin na agad. Sunod dito, verse 7, pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, alam nyo na pinili ako ng Diyos noong una na mula sa inyo para ituro ang magandang balita sa mga hindi Hudyo, nang sa gayoy makarinig din sila at sumampalataya. Alam ng Diyos na ang nilalaman ng puso ng bawat tao, at ibinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hindi Hudyo, dahil binigyan din sila ng banal na espiritu tulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga hindi Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang, dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila." So si Pedro, na considered, actually hindi naman talaga hindi naman ganoon ka vocal, pero si Pedro kasi yung tinitingal lang parang general superintendent ng panahon na ito. So sinabi niya na maganda yung point out niya lang dito sa verse 9, sa paningin ng Diyos, tayong mga Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang, dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Mga Hudyo, mga hindi Hudyo ay pare-parehas lang. Sinabi ni Apostol Pedro sa kanila, "Mga kapatid, yung mga Hudyo, tayong mga Hudyo, at mga hindi Hudyo." At pinatunayan niya yun sa pinakaumpisang sinabi niya, na yung balita, yung mabuting balita, yung magandang balita na pinangangaral niya, hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati rin sa mga hindi Hudyo, sa mga hintil. At inutos rin yan ng Panginoon. At sabi pa nga dito sa verse 10, "Ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan, na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi nakakasunod?" Sabi dito ni Apostol Pedro, bakit natin pipilitin, Bakit yung pipilitin yung mga mga hintil, na sumunod dun sa kautusan na mismong mga ninuno natin noon pa. Pati tayo mismo ngayon, He included himself. Pati tayo, hindi natin masunod. Tayo pa nga, palpak na, sila pa kaya papasunod din natin. Tayo na nga yung mga Hudyo, tas sila pa na mga hindi Hudyo, papasunod din natin. Palpak na nga tayo, baka sila rin pumalpak din. So, naging parang nag-sermon si Pedro dito. Verse 12, "At nang marinig nila iyon, tumahimik silang lahat, at pinakinggan nila ang salaysay ni Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila." Ito yung nakakatawa. Nung binabasa ko to, una si Pedro nag-sermon. Tapos sunod, sinibay nito ng mga testimony ni Apostol Pedro, ni Pablo at ni Bernabe tungkol sa mga hintil na sumasampalataya, mga himala, tungkol sa pagsampalataya ng mga hintil sa Panginoong Jesus. Parang pattern ng isang sermon. You will prove a point. So, umpisa ng pagsasalita mo, meron kang sermon ka muna, magbibigay ka ng salita ng Diyos, pag-aaral. Tapos, to prove a point, magbibigay ka ng testimony sa dulo. Parang iyon yung nangyayari dito. After mag-sermon ni Pedro, sa mga Saduceo, sa mga those of the circumcision,
bigla namang sinundan nito ng patunay na totoo talaga yung sinasabi nitong ni Pedro, na meron talagang mga hintil na nakakakilala sa Panginoon at merong himala na nangyayari. Pag tinapatan mo pa yan ng himala, talagang wala silang masasabi. Parang isa itong parang isang pattern ng sermon. Sermon muna, pag-aaral, tapos testimony. So, susunod, sabi dito, pagkatapos nilang magsalita, sinabi ni Santiago, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Sermon ulit. Sabi dito, ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Verse 15, ito ay ayon din sa mga sinulat ng mga propeta noon, dahil sinabi sa kasulatan, pagkatapos nito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak, babangon ko itong muli na mula sa pagkaguho, para hanapin ko ang ibang tao, ang lahat ng mga hindi Hudyo at na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at matagal ko na itong ipinahayag. Tumayo ngayon si Santiago, at nag-quote naman siya ng Old Testament scripture. At sinasabi niya, totoo yung sinasabi ni Pedro. Nabanggit na rin to ng mga propeta noon. At he quoted yung nabanggit ng propeta. Sabi pa nga, verse 19, sabi pa ni Santiago, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ng mga hindi Hudyo na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan, dahil ito ay tinuturing na marumi, iwasan ng sexual na imoralidad, at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na matay nang hindi tumutulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila, dahil mula pa noon ang kautosan ni Moises ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang simbahan tuwing araw ng pamamahinga, at tinuturo nila ito sa bawat bayon. So sinabi ni Santiago, wag na natin pahirapan yung mga hindi Hudyo, Kung ako tatanungin, sabi niya, ito na lang dapat yung sundin nila. Sabi doon, wag kumain ng mga pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan, dahil ito ay tinuturing na marumi, iwasan ng sexual na moralidad, wag kumain ng hayop na hindi pinadanak ang dugo, wag din kumain ng dugo. So malinaw po 'yan. So sabi rin ni Santiago na isulat natin to at pamahagi natin sa lahat. So case closed na. So sa susunod na nangyari, sa verse, skip na po tayo dahil anong oras na rin. Skip na tayo sa verse hindi na pala, huwag na tayo mag-skip. So verse 22, nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno ng iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya na pipili sila ng lalaki na mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch kasama nila Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay iginagalang ng mga mananampalataya at sila ang magdadala ng sulat na ito. So meron na mga pinili na mga mensahero magdadala ng sulat, according dun na tungkol dun sa kaso na nangyari. At case closed na nga, meron ng resolution na binigay. Verse 23, at sila ang magdadala ng sulat na ito. Ito na po yung sulat. Mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia, mahal naming mga kapatid na hindi Hudyo riyan sa Antioch at Syria at Cilicia. Verse 24, nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na pumunta riyan at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Hindi namin sa inutusan na pumunta riyan at magturo ng ganoon. Katulad ng nabanggit nila dito sa sulat, yung mga maling katuruan na naituturo ay makapagpapalito talaga sa lahat ng mga mananampalataya. Sabi pa dito, kaya nang narinig namin ito, isahan namin pumili ng mga tao na ipadala namin sa inyo para sabihin ng mga bagay na aming napagkasunduan kasama sina Bernabe at Pablo na minamahal nating mga kapatid.
Verse 26, sina Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 27, sasabihin din nila, Judas at Silas, na aming pinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Verse 28, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan ng dapat niyong sundin maliban sa mga ito. No? So, sa tulong ng banal na Espiritu, no, nagtipon-tipon sila, nag-usap-usap sila, no, at sa tingin ko ang naging resolution dito ay talagang napakapatas, no. Kung tungkol naman sa pagsunod na pagbigyan din naman yung mga Hudyo, no, pero naiiwas yung tungkol sa issue ng kaligtasan. At ito nga yung mga nabanggit na dapat rin nilang sundin yung mga hindi Hudyo. Sabi dito, sabi doon, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. So, ito lang yung dapat sundin ng mga hindi Hudyo. Huwag kayong kakain ng pagkain hinihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo, karne, ng mga hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na immoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito hanggang dito na lang. So noon pa lang, no, going back sa Titus, noon pa lang na nagkaroon na ng resolution tungkol sa issue na issue ito na hindi na kailangan magpatuli, no? Hindi nakabase sa pagtutuli yung kaligtasan ng mga hindi Hudyo. At naipangalat pa nga ito, nakita natin na nakasulat ito sa isang sulat at ipinangalat dun sa mga mananampalataya na hindi Hudyo. Pero kahit ganun, kahit meron na naging resolution, kahit meron ng sagot dun sa issue at sinirculate na yung kasagutang ito, nakikita pa rin natin sa aklat ng Titus, no, na meron pa ring mga mga opposition patungkol dito. Nandun pa rin yung katuruan na iyon. Na kahit okay na, napag-usapan na 15 years ago yung issue na ito, pero meron pa rin palang na naglalakad na dala-dala yung ganong maling katuruan. Hindi na po ako magpapatuloy dahil magta-time na, tapos baka mabitin lang po tayo, no? Pero tandaan lang po natin, no, katulad nung unang nabanggit sa verse 10, no, for there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, no. Going back dun sa verse na iyon, verse 10, hindi nag-assign si Titus, no, o hindi sinabihan ni Apostol Pablo na mag-assign si Titus, si Tito, ng mga bagong elders or leaders para lang walang gawin. Nag-assign siya ng mga elders or leaders para sa mga iba't ibang kadahilanan. Isa na doon yung pagharap sa mga maling mga false teachers na ito, at marami pang iba. Gusto ko lang puntiin, mga kapatid, no, if you are assigned as an elder or leader, may dapat ka pong gawin. Kahit worker. If you are assigned at something, pag ikaw ay binigyan ng katungkulan sa isang bagay, sa church, sa inyong church, you have to do something. May dapat ka pong gawin. Hindi ka inassign dun para lang sabihin na, ako elder ako leader ako worker ako dito. You have to do something. Una sa lahat, yung maglingkod sa Panginoon. You are assigned to do something. Yun na yung maglingkod sa Panginoon. Hindi ka inassign diyan para lang sabihin na nakatagal na to sa church, matagal na ako nagsisimba dito, elder na ang tawag sa akin, no. Hindi ka inassign bilang elder para tawagin ka lang na elder, no. Inassign ka bilang elder or leader or worker para maglingkod sa Panginoon, to do something, to act, no? Para may gawin. Yun na yung maglingkod sa Panginoon. Hallelujah.
Amen po ba? Dito muna po ako titigil, no, at pagpapatuloy natin ito sa mga susunod na araw, no, at purihin ng Panginoon. Tandaan po natin palagi, no, hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-sit pretty lang, no. Dapat ay sumunod, maglingkod tayo sa Panginoon. So tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan nyo kami, Panginoon, na mas lumalim sa inyong salita. Nang sa ganon kung meron man kaming ma-encounter na katulad ng ganito, na mga false teachers na biglang papasok sa aming churches, mga ngaral ng ibang katuruan, maling katuruan, ay handa kami na sabihin, i-rebuke na iyon ay mali at mapakita namin, no, through your word, not through strong talks or good talks, kundi sa pamamagitan ng inyong salita, mapakita namin ang katotohanan. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Equip us, O Lord. Equip us. Tulungan nyo kami. Marami ang nakakapag-iisip, Panginoon, na kami ay, na sila ay hindi magaling sa ganitong larangan, no, na hindi magaling sa pagsasaulo, pagsasalita, pero tulungan nyo kami. Alam namin na sa tulong ninyo, O God, ay madedevelop namin ang skill na ito. Hallelujah. Sa aming pagsisikap, Panginoon, gabayan niyo po kami na mas lumalim sa inyong salita. Salamat po sa inyo, aming Ama. Purihin kayo sa araw na ito. Hiniling ko po ang inyong pag-iingat sa bawat isa, saan man sila naroroon. O God, sa mga apektado dito sa Pilipinas ng ECQ, MGCQ, GCQ, MGCQ, at nakakaranas ng kahirapan ngayon, O God, dahil sa sitwasyon na ito, hiniling ko po ang inyong paggabay sa kanila, O God. Samahan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, tugunan niyo po ang kanilang pangangailangan. Hindi lang po dito sa Pilipinas, sa mga kapatid namin sa iba't iba pang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo. Ingatan niyo po sila. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Layo niyo kami sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng sakit, okay, mga trahedya, mga pakana ng kaaway. At kung sino man nang naririto, Panginoon, sa oras na ito na nakaranas ng anumang sakit o karamdaman, in the name of Jesus, we claim healing, O God. Hallelujah. We claim healing in the name of Jesus. Hallelujah. Right now. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming buhay ay magamit para paluguran, Panginoon, maitaas ang inyong pangalan. Kalooban niyo po ang masunod at sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. No, inuulit ko kung sino may kakilala po sa atin dito na malapit sa sa Balagtas, Bulacan, sa Barangay Santol, specifically sa Barangay Santol, Balagtas, Bulacan, no, may pag-ugnayan po kayo sa akin kung nais niyong tumulong, no, para para sa gawain natin doon, no, ay pag-chat lang po kayo sa akin. Kung meron kayong gusto ipa-follow up, no, i-chat nyo lang rin po sa akin. So God bless po sa inyo. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. God bless po.